Eto, mga minamahal, sobrang gandang bungad ng balita dahil yung kinalalagyan po ni former spokesperson and attorney Harry Roque abay meron na pong alam ang immigration kung saan nagtatago itong si Harry Roque. Ngunit hindi lang muna nila pwedeng sabihin kung saang bansa kasi baka maya-maya or sunod na oras ay kanila na po itong i-raid, 'di ba? At mapapauwi na rin ng bansang Pilipinas itong nagtatagong pugante na si former spokesperson Harry Roque. So nagtatago sa ibang bansa, ang lakas lang kumuda sa social media. O panoodin natin mga minamahal. May ideya na sa kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Nagpapalitan nagseserbisyo sa immigration, Steve Raz. Magandang hapon, Doc. Kinumpirma ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na may intelligence information na ang kawanihan ukol sa kinaroroonan ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque. Matatandang lumabas ng bansa si Roque matapos patawan ng contempt at arrest order ng House Quad Committee dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal na operasyon ng Pogo. Uli ng kinumpirma ng DOJ na nagsumite ng counter affidavit si Roque mula sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Sa isang pahayag, tumanggi muna si Sandoval na magbigay ng buong detalye tungkol sa kung nasang bansa si Roque at sa koordinasyon ng immigration sa kanilang counterpart. Una na rin nilinaw ng immigration na walang lumabas na issue ng katiwalian o pakikipagsabwatan sa kanilang hanay kaugnay sa pagbiyahe palabas ng bansa ni Roque. Kaserbisyo mo sa immigration, Steve Raz para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Okay, rinig ninyo. Diba? Mukhang si Harry Roque maglilipat na naman po ulit mga minamahal ng bansa kung saan siya pwedeng magtatago ng hindi siya makita, diba? So, nag-ugat yon. Lahat ng issue ni Harry Roque, nag-ugat yon nung meron pong na-raid, diba? Sa Purak, Pampanga, if I am not mistaken, na nandoon yung kanyang pangalan, diba? Kasama pa nga yung kanyang bodyguard, 'di ba, na sinusweldohan ng humigit kumulang 50,000 isang buwan, yung isang lalaking model, 'di ba? So nag-ugat 'yon lahat ng 'yon dahil doon. Tapos nakita din na naging lawyer siya ng Whirlwind Company at sinamahan niya itong si Cassandra Leong patungkol nga po sa paglakad, ng Pogo. Which is yan na nga, yung mga nakalagay doon sa hearing mga minamahal. Na contempt itong si Harry Roque sa violation o Section 11. Ano yun? Refusing to comply the subpoena and the document. Which is kasi itong si Harry Roque, una, dumalo sa hearing, tapos ang dami niyang sinasabi na I will comply all the documents. Kasi, ang sabi, di ba nagsisinungaling nga mga minamahal itong si Harry Roque patungkol nga po dito sa Biancham, bakit lumaki yung pera, di ba? Nagsisinungaling itong si Harry Roque, pamana daw to sa kanya. Ang dami niyang sinasabi. Ngayon, sa hearing na yun, nakalusot siya. Pero, syempre, dahil kailangan nga, mga minamahal na malaman kung totoo ba yung sinabi ni Harry Roque, kailangan niyang ipakita yung mga dokumento. Abay, ang nangyari, hindi pinakita ni Harry Roque ang mga dokumento. Hindi po siya sumipot na sa hearing ng Kamara. O, di ba? Dahil hindi na sumipot ng hearing itong si Roque sa Kamara, parang pinapatunayan niya na siya ay guilty. Hindi niya nga na-comply yung mga dokumento. Kaya siya pinapa-cite and contempt. Ngayon, ang sabi doon, kapag nung pinapa-cite and contempt itong si Harry Roque, abay doon siya madidetain sa detention center at hindi siya pwedeng lumabas hanggat hindi natatapos yung hearing doon sa Kamara. Abay, mukhang natakot. Mga minamahal itong si former spokesperson Harry Roque, abay lumipad ng bansa. Diba? Nung lumipad ng bansa itong si Harry Roque, questionable. So, hindi natin alam kung merong sabwatan or merong binayaran. Pero, nakatakas ng bansang Pilipinas itong si Harry Roque. Nagtatago siya. I don't know kung saang bansa. Basta nagtatago itong si Harry Roque at malakas lang bumuelta sa social media. O ngayon,
Ngayon na medyo may alam na, kasi ang sabi dito sa balita nga, Immigration confirms info of Roque's whereabouts. Yan yung sabi ng teleradyo, February 20, nako po. Baka sa araw ka pa ng mga puso mahuhuli. Ang February, mga minamahal, araw talaga yan ng mga puso. So ngayon, mukhang mahuhuli na nga itong si former spokesperson Harry Roque. Ang tapang kasi nito alam nyo, siya yung tipo ng tao na ang tapang magsalita sa media, yung parang kalabong tila baga walang kinakatakutan, di ba? Tapos nagtatago naman. Ang lakas kumuda sa SOCMED, pero hindi naman makapagsalita sa personal, takot. Di ba? So, kailangan tong mahuli. Pero hindi naman talaga guilty itong si Harry Roque. Pinapa-cite and contempt lang talaga siya. Abay, feeling ko lang din naman, siguro dahil ipapasight and contempt siya, malalaman, di ba, yung connection niya sa Pogo, mauungkat lahat. So, leading na din yun, mga minamahal, na baka makasuhan siya. And kapag makasuhan siya, baka mas lumala yung issue patungkol sa kanya. Kapag lumala yung issue patungkol sa kanya, baka leading na din ito sa kanyang pagkakakulong. So, tiningnan niya na yung pros and cons na, mas mabuti na lang na magtago ako. Maging vlogger na lang ako, tatago na lang ako, maging vlogger na lang ako, no? Iwas kulong pa, dito muna ako. Tapos pag si Sarah na yung nakaupo, balik ulit ako. Parang ganun ba yung gustong palabasin ni Harry Roque? Kaya ba'y 6 na taon kang magtatago dyan? Hindi, ilang taon na lang ba sila PBBM? 2028, di ba? Kailan ba election? 2027, 2028? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. Nako, 2028 yung election. Anong year na ngayon? 25. Nako, may 3 taon ka pa. Harry Roque, may 3 taon ka pa para magtago. Kailangan mong galingan lang sa pakikipagpatintero sa ating Bureau of Immigration. Tapos yung content mo, i-VPN mo. Kunyari, nasa bansang Pilipinas pa din yung location mo, kahit nasa ibang bansa ka na, i-VPN mo para nang sa gayon, hindi ka nahuhuli. Binigyan na ng advice, no? Tarantado talaga to si Mima. Anyway, yun lang yung akin, no? Diba? So, anyway, pengi lang po ako ng comments, mga minamahal. Ano yung masasabi ninyo dito kay Harry Roque? Nagtatago yung baklang hitad. Nakakaloka. Ang dating matapang, ang dating naghahari-harian, ngayon nagtatago na. Tapos nakikipagpatentero pa dito sa Bureau of Immigration. Nakakahiya yun. Di ba? Pati yung kanyang asawa, si Myla, nagtatago na din. Alright. Anyway, it's me again. Pengi lang po ako ng comments, likes, and share, mga minamahal, for more updates. Ingat, mga kababayan.